Nais ko pong ibahagi sa ating ngayong gabi ay pinamagatan ko pong one for all for one. Saan nyo ba narinig yan? Ang may pasimula niyan, ang pinasikat sa palabas, ay ang Three Musketeers. One for all and all for one. Alam nyo ba na ngayon po ay mayroong na-discover na all for one tablet. All for one tablet. At ang pangalan ng tabletang ito ay tinawag na B-Chance tablet. Itong tabletang ito ay nagpapagaling ng maraming sakit. Kaya ako ang sabi ng iba, pagka ikay may tabletang ito, ayos ka na, kontento ka na. Kaya nga lamang, ang kayang gamutin ito ng B-Chance tablet ay sa larangan ng lagnat, sipon, ubo, sakit sa katawan, panghihilo, at iba pang mga bagay na nagpapahina sa takbo ng katawan ng tao. Kaya lang, may problema rin. Hindi rin pala sabing okay na, all for one. May problema rin dahil hindi ka pwedeng mag-take ng gamot na ito kung mayroon kang diabetes, kung high blood ka, kung nagtitake ka o may maintenance ka na ibang gamot, hindi pwede. Kaya hindi lahat ng nagagawa ng B-Chance tablet na ito ay makapagbibigay ng kasiguruhan sa mga tao. Alam mo, ito ang gustong-gusto ng mga tao ngayon. Kahit sa mga mall, gustong-gusto ng mga tao na 5 for 1 o buy one take one. Lahat gusto ngayon kasi masarap daw. Pagka ganyan, wala ka ng problema. Pero totoo niyan, mga tao ngayon naghahangad talaga na magkaroon ng isang bagay, maabot lang kanilang pangarap, problema nila wala na. Pag naabot yung kanilang mga panaginip. Pero sa totoo, hindi naman totoo talaga yun eh. Kasi once na naabot ng isang tao ang kanyang pinapangarap, lalong dumadami yung kanyang pangangailangan. Mas higit pa siyang maghahangad dahil hindi siya makukontento doon sa kanyang natanggap na pangarap. Now, tanging Biblia lamang ang makapagbibigay sa atin at makapagtuturo sa atin kung paano makakamit ang isang bagay na sa kanya lamang lahat dala na. Lahat ng kailangan ng tao dala na. Wala ka nang hahanapin pa. Buksan natin ang ating mga Biblia sa John, Aklat ng Juan. Babasahin natin ang mga talatang 6 hanggang 18. Ganito ang sabi, kung nandiyan na kayo, John, chapter 1. Sorry. Chapter 1, verses 6 hanggang 18. Mayroon pong 4 dito may bibigay. Ang ating tatalakayin lamang ay isa sa 4 na ito ngayong gabi. Basahin ko sa inyo. Sundan ninyo ko ng inyong mga mata. Mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos ng pangalan ay Juan. Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamamagitan niya'y sumampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Ngayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo, sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin
ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at sumigaw, "Siya yaong aking sinasabi, ang dumarating na kasunod ko ay naging una sa akin sapagkat siya'y nauna sa akin." At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ito ang salita ng Panginoon. Bago lahat tayo muna yung manalangin. Panginoon, magkaroon man po ng tableta o anumang bagay sa mundong ito na may pangako na kumakamit niya sa bagay na ito, wala na siyang kailangan. Siya ay kumpleto na. Ngunit alam niyo, Panginoon, at alam din namin na wala pong kasiyahan ng tao, naghahanap pa rin, naghahanap. Sapagkat gaya po ng sinabi sa Ecclesiastes chapter 3, verse 11 to 13, na kayo lumikha ng walang hanggan sa aming isipan at hindi namin kayang abutin ang Diyos. Hindi kaya itong punuin ng anumang bagay sa sanlibutan. Ang maaari lamang makapuno nito ay kayo, sapagkat kayo po ang walang hanggang Diyos na pumupuno sa walang hanggan na lugar. Kaya ngayong gabi, dalangin namin na sana bigyan niyo kami ng unawa sa aming pong pag-aaralan. At nawa, bigyan niyo rin po kami ng puso na handang tumanggap at handang ipamuhay sapagkat tanging ito lamang ang aming pag-asa upang makamit namin ang isang bagay, isang katotohanan na siyang kasagutan ng aming pangangailangan. So, aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. So, one for all and all for one. At alam natin kung sino yun. Si Jesucristo. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sapagkat sa Kanya, ayon sa ating binasa, tataglayin natin ng apat. Apat. Una, tataglayin natin ng ilaw ng buhay. Ikalawa, tatanggapin natin ang karapatan ng pagiging anak ng Diyos. Ikatlo, tatanggapin natin ang kaunawaan sa Diyos Ama. At pang-apat, tatanggapin natin ang kapuspusan ng biyaya at katotohanan. At ang lahat ng ito ay hahantong sa walang hanggang kapahingahan at kasiyahan ng ating kaluluwa, ng ating buhay. Ngayong gabi, sa apat na ito, unahin natin yung una nating matatanggap kay Jesucristo. Ano ito? Ang ilaw ng buhay. Pag sinabi pong ilaw ng buhay, ang tao po'y nasa kadiliman. Bagamat maliwanag dito, bagamat ang ating mga mata ay maliwanag, pero madilim yan dahil sa kasalanang minana ng bawat tao. Para maunawaan natin ito, ang ilaw ng buhay, atin mo nang kilalanin yung taong ipinapakilala dito sa atin na isang saksi. Siya ay si Juan. Una, kilalanin natin ang pagkatao ni Juan Bautista. Ang sabi sa verse 6 hanggang 7, ganito ang sinasabi. Mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos ng pangalan ay Juan. Verse 7, siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamamagitan niya'y sumampalataya ang lahat. Sa kabuuan, si Juan ay sinugo para magpatotoo sa ilaw upang ang kanyang sinasaksihan o ang kanyang pagpapatotoo sa mga tao, ang mga tao ay sumampalataya sa ilaw. Now, ating kilalanin muna. Si tinawag na Juan. At alam natin
sa panig ng ibang Biblia, sa Matthew, Mark, Luke, tinawag siyang Juan Bautista. Now, ano ba yung Bautista? Juan Bautista. Apelyido ba ito ni Juan? Hindi yan apelyido. Kasi nung time na yon, panahon yon, wala pa pong apelyido ang tao. Hindi sila nabibigyan ng apelyido. Ang kanilang pangalan may karugtong kung sila may kaugnayan sa kanilang mga magulang. Pero sa ating bansa, ang apelyido po ay nagsimula lamang sa panahon ng Kastila. Yon ay noong November 1849. 1849, nagkaroon po ng apelyido ang mga Pilipino dahil sa ginisto ito ni Governor General Narciso Claveria. Siya yung nagpanukala na magkaroon ng apelyido ang lahat ng tao, lahat ng Pilipino. Bakit po? Dahil gusto nilang makilala ng bawat tao kung kanino siyang nagmulang pamilya. Kaya nga, para magkaroon ng sistematikong pagpapatupad ng librong hawak nila, kung tawagin ito sa Kastila, Catalogo Alfabetico de Apelyidos. Nang ibig sa English sa ito, ganito Alphabetical Catalog of Surnames. Kaya pagka isang tao mayroong apelyido, alam na kung saan siyang pamilya, yung kanilang family tree. Kaya nagkaroon ng apelyido. Pero itong kay John the Baptist, hindi po ito apelyido, kundi titulo niya kung ano yung kanyang ministeryo. Ang pagkakasubo sa kanya ay magbautismo sa tubig. Now, ano naman ang ibig sabihin ng bautismo? Ang bautismo sa Griego, Tagalogin na lang natin, ang kahulugan niyan ay lubog sa tubig. Pagka ang tao po ay binautismohan, kailangang ilubog. Hindi ito wisik, hindi punas, o hindi dilig o buhos. Ano mang ginagawa ng relihiyon na binabautismuhan ng bata na buhos, hindi yan biblical. Hindi yan sa Biblia. Sapagkat sa Biblia, ang bautismo, ibig sabihin, ilubog sa tubig. Kayo, anong bautismo na tanggap ninyo? Nalubog na ba kayo sa tubig? Ang lubog sa tubig po, dalawang bagay po dapat nating makita yan. Hindi lahat ng lubog sa tubig ay katanggap-tanggap sa Biblia. Kailangan din nating i-clarify yan. Now, ang bautismo ay lubog sa tubig. At ito ang bautismo ni Juan Bautista. Okay? So ano ba ibig sabihin ng bautismo ni Juan Bautista o Baptista sa tubig? Bakit binabautismohan ni Juan yung kanyang mga pinapangaralan tungkol sa ilaw? Okay? Tungkol sa ilaw. Siya ay saksi, siya ay sugo na ipakilala ang ilaw. At ang sino mang kumikilala, tinatawagan ni Juan Bautista na sila ay magpabautismo sa tubig. So ano ibig sabihin nun? Ang bautismo sa tubig, ito ay tanda ng pagsisisi. Tandaan nyo, tanda ng pagsisisi. Tingnan nyo sa Mateo 3, 1 hanggang 3. Ganito ang sabi. Mateo 3, 1 hanggang 3. Nang mga araw na yon ay dumating si Juan na tagapagbautismo, ay tinawag siyang Bautista, na nangangaral sa ilang ng Hudiya na nagsasabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, malapit nang dumating ang ilaw. Okay? Verse 3, sapagkat siya ang tinutukoy sa pamagitan ni Propeta Isaias ng kanyang sabihin, ang tinag ng isang ilang, sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Ganito yon. Kapag si Juan Bautista ay nangaral na, ang ipinapangaral niya ay tungkol sa darating na ilaw. Ang sabi nito, Panginoon. Ibig sabihin, yung mga nakikinig, kanyang kinukonvict ang kanilang kasalanan. Ikaw ay makasalanan, ikaw ay masamang tao, ikaw kailangang magsisi sa iyong kasalanan. Dahil kung hindi ka magsisisi, mapupunta ka sa kapahamakan.
So, ang ibig sabihin po ng bautismo ni Juan, ito'y tanda ng pagsisisi. At kapag ka naniwala, yung mga pinapangaralan niya, sasabihin nila, Juan, ako'y magsisisi sa aking kasalanan, bautismohan mo ko sa tubig. Sa makatwid, ang bautismo ni Juan ay tanda rin ng pagpapakumbaba. Kasi hindi maaaring magpabautismo ang tao kung sasabihin niya, Juan, naniniwala ko dyan, pero wala akong kasalanan, pero gusto ko magpabautismo. Hindi. Kundi, sabihin talagang tao, inaamin ko, ako'y makasalanan, bautismohan mo ko, pagpapakumbaba. Okay? Tingnan niyo ang sabi sa Lucas 3:7-15. Ganito ang tanda ng pagpapakumbaba. Para malaman niyo rin kahulugan ng bautismo, no? Maraming nagbabautismo, hindi niyo alam bakit kayo binautismohan. Kasi sinabi ni pastor, kailangan magpabautismo kayo. Hindi yan ang kaligtasan. Hindi yan ang kaligtasan. Okay? Ito ang sabi sa Lucas 7-15. Babasahin ko lang ang kwento. Ganito sabi ko. Nung nanalo na si Juan, ang daming tao. Kilala ni Juan kung sino yung mga dumarating. Dahil kilala si Juan doon, gusto na lang makaisa rin sa mga mananampalataya. No. Pero hindi sa kanila makita ang pagsisisi at pagpapakumbaba. Gusto lang nila magpabautismo. Sa panahon natin ngayon, gusto rin magpabautismo ng tao para maging miyembro ng iglesia. Hindi sabihin. Pero ano sabi ni Juan? Ganito sabi niya, kayo, lumalapit kayo, pakita nyo ang inyong pagsisisi. Kailangan may bunga. Ito na, verse 7. Sinabi ni Juan, sa napakaraming tao na dumarating upang magpabautismo sa kanya, kayong lahi ng mga ulupong! Makasalanan kayo! Kaya ang preaching ko, hindi po laging masarap pakinggan. Kailangan tamaan ang puso mo para aminin mong ikaw'y makasalanan. Sapagkat kung hindi ka amin, walang pagpapakumbaba. Hindi po pasarap sayawan, lundagan ang pagsamba, kundi kaligtasan ng mga makikinig. Kaya kailangan pamukhaan tayo sa ating kasalanan. Kung si Juan Bautista nag-preach dito, baka umuwi na tayo. Kayo, mga daming ulupong! Masarap ba yun? Hindi Kasi ulupong diretso Pero kung sabihin ko, ikaw, mangangalam niya, masakit yun. Magnanakaw ka, masakit yun. Sinungaling ka! Ikaw mainitin ang ulo! Masakit yun. Kasi, practical yung sinabi ko. Kaya mahirap po makakarinig kayo ng preaching. Lahat tayo makasalanan. Oo mo. Ganoon lahat yun. Pero pag tinumbok ang kasalanan mo, tumpas-tunto. Lagi akong pinatatamaan. No? Ito si Juan Bautista. Lupong! Sabi niya. Tingnan, sabi niya. Kayong lahi ng mga lupong, sino ang nagbabala sa inyo na tumakas sa puot na darating? Verse 8. Kaya't mamunga kayo ng karapat-dapat sa pagsisisi at huwag ninyong sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama. Ibig sabihin, mabait naman ako, relihiyoso ako. Sabi ni Abraham, ani Juan Bautista, huwag mo sabihin ganyan kayo, anak ni Abraham, sapagkat sinasabi ko sa inyo na magagawa ng Diyos na magbangon mula sa mga batong ito, mga bato na ikita, na maging anak ni Abraham. Ang sabi ng Panginoon, kayo nagsasabi kayong reliyoso, mabait kayo, pero yung mga taong, mga imposible, mga bato, walang pakiramdam, pwedeng baguhin ng Diyos, pero kayo, hindi kayo mabago. Napagkunwari. Kaya sabi sa 9, ngayon pa lamang nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Kinumpara sila sa punong kahoy na walang pakinabang. Ang sabi, nakaamban na rin palakol. Handa na silang patayin o putulin ng puno. Ganon din ang mga taong hindi marunong magsisi, nakahanda na ang palakol ng paghahatol sa kanila. Ay sabi nito, ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy, kaya't ang bawat punong kahoy na di mabuti ang bunga ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Verse 10, tinanong siya ng maraming tao. May nagtanong, nasasaktan sila. Dahil sila yung tinatamaan, kinakausap sila ni Juan sa kanilang kasalanan.
Naungkat, mismong sa nabi nila, sila'y nag-confess, sila'y umamin, ipinahikilig kasalanan nila. Ano sabi? Verse 10, tinanong siya ng maraming tao, ano ngayon ang dapat namin gawin? Sumagot siya sa kanila, ang may 2 tunika ay magbahagi sa wala at ang may pagkain ay gayon din ang gawain. Ano namin nila? Wala akong kapitbahay, wala akong awa sa ating mga kapitbahay, hindi ako namimigay. Ibig sabihin, sakim siya. Kaya sabi ni Juan, tigil mo na yung pagkasakim mo, mamigay ka. Okay? Verse 12, dumating din ang maniningil ng buwis, mga tax collector, upang magpabautismo at sinabi nila sa kanya, Guro, anong dapat namin gawin? Ang sabi niya, huwag kayong sumingil pa ng higit kaysa iniutos sa inyo. Para bang sinabi ngayon, marami akong sisingilin pa, Panginoon. Oo nga, marami kang sisingilin dahil kung sobra ka magpatubo, 5-6 ka. Kung talagang magpapakababa ka, magpapautismo ka, tigil mo na yung pagpa-5-6 mo. Di ba yun yung sa application natin ngayon? Ano pa? Verse 14. Tinanong din siya ng mga kawal, mga pulis. Ang sabi dito, at kami, ano dapat namin gawin? At sinabi niya sa kanila, huwag kayong mangigil ng salapi kaninuman sa pamamagitan ng dahas o maling paratang at masyang kayo sa inyong sahod. So ito yung mga taong tinamaan sila ng kanilang kasalanan. At dahil tinamaan sila, kailangan nilang magsisi. At para mapatunayan tama ang pagsisisi nila, na sila nagsisisi, magpasakop sila sa bautismo. Pasakop sila sa bautismo. Kaya hindi lahat ng pagpapautismo ligtas. Kundi, totoo talagang nagsisi. Pero kaiba ang bautismo ni Jesus. Eto na, sa ating panahon ngayon. Si Jesucristo ang pinapangaral sa bawat pulpito. Dito, si Jesucristo tinataas natin. Kapag ikay sumampalatay kay Kristo, nananawagan din ang pangangaral na kayo'y magsuko ng buhay niyo at magpabautismo kayo. Kaiba itong bautismo ni Jesus kaysa sa bautismo ni Juan. Kaiba yung bautismo ng ibang relihiyon kaysa sa bautismo ng aral dito. Sapagat si Jesus ang sentro. Ano ba bautismo ni Jesucristo? Basahin natin yung pangangaral ni Apostol Pedro doon sa napakaraming mga tao sa Jerusalem sa araw ng Pentecostes. Basahin natin Acts chapter 2 verse 38. Na nangaral dito si Pedro, kayo ang pumatay kay Kristo, ipinako niyo sa krus. Nasaktan yung mga taong ito. Nalungkot sila dahil yung si Jesucristo palang pinatay nila sa krus, kahit kamamatay lang, sila palang may gawa. Kaya sabi nila, mga kapatid, anong dapat kong gawin, namin gawin? Tingnan nyo, sabi sa verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Anong pagkakaiba ng bautismo ni Juan at bautismo kay Kristo? Anong pagkakaiba ng bautismo ng relihiyon at bautismo ng totoong pagkilala kay Kristo? Yung bautismo po sa relihiyon, tanda ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Kailangan yun. Pero ang bautismo ni Kristo, kung talagang totoo kang sumampalataya, kapatawaran ng iyong kasalanan at pagtanggap mo ng banal na Espiritu. Kaya sabi nga ni Juan Bautista, may sumusunod sa akin na higit sa akin, hindi ko kayang tanggalin ang sintas ng kanyang sandalyas, hindi ako karapat-dapat. Ako nagbabautismo sa inyo sa tubig, pero darating magbabautismo sa inyo sa Espiritu. Kaya yung bautismo ng Kristiyano kaysa bautismo ng relihiyon. Okay? Kahit sa mga Acts, may pinuntahan si Pablo, halin mo kayo na bautismohan. Ang sabi nila, kay Juan Bautista, hindi mo ba ang bautismo ni Jesucristo? Kung kayo Kristiyano, dapat kay Kristo kayo magpabautismo. Wala naman si Kristo. Ibig sabihin yung pamamaraan. Sabi, hindi namin alam na mayroon pa ng ganun. At tinuruan sila ni Pablo, pinangaralan sila. At nakunbit ang puso nila, sabi nila, gusto namin bautismo sa pangalan ni Jesucristo. So nakita natin pagkakaiba. Kita natin si Juan. Si Juan ay mensahero, saksi, isinugo ng Diyos para ipakilala ang ilaw, hindi para ipakilala ang kanyang sarili.
Maraming mga naroon ngayon sa iba't ibang church, ibang iglesia, bida yung pastor. Sa tuwing magpipreach siya, galing ni pastor, ang husay talaga. Kaya mga tao, kami talaga ni pastor, parang anghel bumaba sa langit. Hindi si Kristo nakikilala. Hindi yan layunin ng mga sinugong pastor para mga. Ikalawa, so dito po, para sa ilaw ng buhay, kilala natin si Juan. Siya ay isang sugo, saksi, at nagbabautismo, tanda ng pagsisisi at pagpapakumbaba. Ikalawa, ano naman ang misyon ni Juan? Bagamat redundant na ito, no? Pero kailangan kong ipaliwanag pa rin ito. Para paulit-ulit lang. Una, ang sabi niya, siya ay isinugo. Napakalaga po yan salita, isinugo. Yung salita pong sugo, actually, sa ating panahon, ito ay tumutukoy sa mga apostol. Yung 12 apostol, sila yung personal na sugo ni Jesucristo. Pero itong si Juan, sugo ito ng Diyos para kay Kristo, na siya manguna para ipakilala si Kristo. Pagkatapos po ng panahon ng mga apostol, na patay ng mga apostol, bawat mananampalataya ay sugo din. Tayo yun. Anong sugo sa atin? Maging saksi rin tayo sa ilaw. Okay? Mamaya, nalaman natin. So, dapat natandaan, ang misyon ni Juan ay sinugo siya mula sa Diyos. Siya ay saksi para sa ilaw na si Jesucristo. Ang sabi maliwanag po yun sa verse 7. Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamamagitan niya'y sumampalataya ang lahat. Na napakahalaga niya. Ang layunin po ng isang mangangaral, ang layunin ng isang sugo na magtuturo tungkol kay Kristo, ay ang lahat ng tao sumampalataya kay Kristo at hindi sumampalataya kay Juan. Okay? Pero kayo ay believe na believe sa mga pastor na para bang hindi kayo mabubuhay kung wala si pastor. May problema, punta kay pastor. Pag may gusto padala, sabi mo kay pastor, padala. Pag may hindi maunawaan sa Biblia, tanong mo kay pastor. Hindi ako si Elisariano. Mayroon tayong parehong espiritu na magtuturo sa atin ng katotohanan. Ang kailangan lang, basahin natin ang salita ng Diyos na nagtitiwala sa espiritu. Ito yung magitan ng panalangin. Kung ano yung espiritu binigay sa akin ng Diyos para maunawaan ko sa salita ng Diyos, siya ng espiritu na darating sa inyo kung kayo'y hihingi manalangin sa Diyos. Huwag niyong bigyan ng kalugan ang Biblia sa inyong sarili ng naunawa. Mali ka talaga. So, ang layunin dito ang misyon ni Juan, pangaral, ang ilaw ay pangaral, upang ang tao sumampalataya ang lahat sa ilaw, hindi sa kanya. Tanong natin, sino yung ilaw? Okay? Pangatlo, so nakita natin ang pagkatao ni Juan. Ngayon, nakita natin ang misyon ni Juan. Ngayon, tingnan natin, ikatlo, ang sinaksihan ni Juan. Yung ipinapangaral ni Juan. Verse 8 hanggang 10. Basahin natin. Verse 8 hanggang 10. Ganito po ang sabi. Hindi siyang ilaw, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Siyang tunay na ilaw. Yung ilaw na tinutukoy na yun. Siyang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. Verse 10, siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya, gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Kaya napakalaga po si Juan. Kasi si Kristo nagpunta dito sa kanyang bayan, sa sanlibutan. Siya pang lumikha ng sanlibutan, pero hindi siya kilala. Bakit kaya? Bakit hindi siya kilala? Kaya, isinugo si Juan upang si Juan ang siyang magpakilala kay Kristo sa ilaw. Now, tignan natin. Unang-una, si Juan, dumating siya dito hindi para maging saksi sa kanyang sarili. Malinaw yun. Okay? Hindi siya naparito para saksihan ang kanyang sarili, kundi siya'y sinugong saksi para kay Jesucristo.
Pag sinabi pong saksi dyan, hindi nangalagan, ito yung mga saksi ni Jehovah. Okay? Relihiyon po yun eh. Hindi relihiyon pinag-usapan dito. Tao ito. Persona ito. Bakit magsasaksi si Juan tungkol sa ilaw? Upang lahat ng makikinig at maniniwala sasampalataya sa ilaw. Napakalaga po yun. Bakit kailangan ng ilaw? Bakit ilaw? Sapagat lahat ng tao nasa kadiliman. Okay? Alam niyo ba yan? Lahat ng tao nasa kadiliman. Kailan nagsimula? Kay Adan at Eva. Nung bumagsak sa kasalanan, ang tao, si Adan, lahat ng lahi nasa kadiliman ng kasalanan. At walang pag-asa. Pagka ang tao nasa kadiliman ng kasalanan, mahuhulog sila sa dagat-dagatang apoy. Kailangan silang maligtas. At kailangan ang ilaw. Now, kilalanan natin kung sino itong ilaw na ito. Sa context, sa nauna. Anong sabi sa nauna? Verse 1 hanggang 3. Paano dumating sa salitang ilaw? Basahin muna natin ang verse 1. Sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Now, tandaan nyo, salita yun ha. Kasama ng Diyos, siya Diyos. Sa simula, kasama na siya ng Diyos. Sabi sa verse 2, verse 3. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Ano sinabi dito tungkol sa salita? Siya yung naglikha ng lahat ng bagay. Anong sabi sa verse 7? Siya ay dumating bilang saksi upang magpatutuo tungkol sa ilaw, upang sa magitan niya ay sumampalatayang lahat. Verse 8. Hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. 9. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. 10. Siya noon ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Yung ilaw din ang siya gumawa ng lahat ng bagay sa sanlibutan. Pero doon sa context, ang tawag sa kanya una ay salita. At ang sabi dyan, ang salita ay Diyos. Ano sinabi sa Genesis 1:1? Natandaan niyo? Nabasa niyo ba ang Genesis? Alam niyo, hindi niyo maunawaan lahat na nakalagay sa Biblia hanggat hindi niyo nakuha ang simula ng katotohanan. Genesis, simula. Hindi kayo makakabasa ng letra for letra hanggat hindi kayo nag-aral ng ABC. Okay? Yung anak ko si DJ, sabi ko sa kanya, Jay, malit pa yan, mga 6 years old. Jay, nababasa mo yung mga nakalagay sa jeepney ng mga signboard yan? Hindi po. Hindi mo alam. Hindi po. Alam mo, pag nabasa mo yan, lahat ng signboard niyan, pag sumakay ka, kung nabasa mo, kahit sa kapunta, hindi ka maliligaw. Kasi alam mo kung Quiapo, Santa Cruz, Las Piñas. Ngayon, pag wala ka, hindi ka makapagbasa, ligaw ka talaga. Kung gusto ba mo, matutong magbasa, ayaw ko. Sige na, nandito lang ako ha. Mga alas 9 ng gabi na. Gisingin mo ko kung gusto mo magpaturo, magbasa. Sabi niya, turog na ako. Alas 2, gising papa. Turog mo ako magbasa. Alam niyo, tinuruan ko siya. Sa magdamag na yun, dumating si mama alas 8 ng umaga, galing Leyte. Pagdating ni mama ng alas 8, si DJ marunong magbasa ng Tagalog, marunong siya magbasa ng English. Ganyan yung stock doon. Kaya sa tuwing kami mamamasyal, papuntang Leyte, unahan kami ng basa ng mga signboard sa mga buses. Alam ni DJ kung matnog na, Papa, matnog na! Papa, takloban na! Alam niya lahat. Ha? Alam niya lahat. Tayo rin, hanggat di natin binasa yung simula ng kasaysayan sa Genesis, hindi natin maunawaan kung ano yung niloloob ng bagong lipa. Hindi natin alam kung kailan nagsimula ang kasalanan. Hindi natin alam kung sino naglikha ng mundo. Ang alam natin, ang nauna ay itlog. Sabi ba, ang nauna ay manok. Ano ba talagang nauna? Basahin yung Genesis. At yan ang katotohanan. Kaya nga lahat ng alam natin sa Biblia na hindi umugma sa Genesis, mali ang pagkaunawa mo. Kaya ang Genesis po ang pinakasusi ng lahat ng kaunawaan sa buong Biblia. Okay? Ano yung sinabi ng Genesis 1?
Nawang langit at lupa. Okay. Sa pasimula, naroon ang Diyos. Nilikha niya ang langit at ang lupa. Ngayon dito, ang salita ang lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. Ang ilaw, siya rin lumikha ng lahat ng bagay sa mundo. Sino itong salita? At sino itong ilaw? Ayon sa Genesis, Diyos. Diyos. Okay? Diyos ito. So makatwid, itong si Juan nagpapatotoo tungkol sa darating na Diyos. Ang ilaw. Okay? Hindi yung kanyang sarili, kundi ang tinatotoo niya, ang Diyos na darating na tagapagligtas. Sapagkat ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Basahin natin muli ang John 1:4. John 1:4 hanggang 5. Ang sabi sa John, verse 4, verse 3 muna, basahin natin. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Verse 4, nasa Kanya ang buhay. Kanino daw nagmula ang buhay? Sa Diyos. Sa Diyos. Sino ito? Si Jesus. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang, ano? Ilaw ng tao. Nasa Kanyang buhay, pero mayroon pa rin siyang buhay na siyang ilaw ng tao. Ang tao, nung likhain, may buhay sa pagkalikha. Pero mayroon pang buhay na magiging ilaw ng tao. Tandaan natin, ang tao ay buhay, pero nagkasala, kaya siya nasa kadiliman. Pero si Kristo pa rin, ang Diyos, ang may dala ng buhay na siyang ilaw ng mga taong nasa kadiliman. Kuha nyo? At itong pinapatotoo ni Juan, na itong ilaw na ito, ang siyang makapagbibigay liwanag ng buong buhay ninyo. Na, sino ang ilaw? Saan sa Biblia? John 8:12. Juan 8:12. Pakibasa. Ano sabi ko? Muling nagsalita sa kanila si Jesus. Ako ang ilaw ay sa libutan. At sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Okay, ilaw ng buhay. Ang sabi ni Kristo, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Bakit? Dahil ang tao lumalakad na sa kadiliman. Ngayon, pag sumunod sila kay Kristo, magliliwanag sila sapagkat siya ang ilaw ng buhay. Ibig sabihin ng lumakad kay Kristo, kung ang ilaw ng buhay matanggap ng tao, yung mga taong makasalanan hindi na mamumuhay sa kadiliman. Dahil ang tao ay nasa kadiliman. Na patunay yan. Basahin natin Colossus 1:13. Sa Colossus 1:13, kausap dito ni Pablo ang mga Kristiyano sa Colossus. At ipinaliwanag ni Pablo, sino sila noon nung hindi pa sila Kristiyano? Sino, anong buhay nila? Bagamat sila'y buhay, bagamat sila'y nagtatrabaho, bagamat sila'y umaasenso, bagamat sila'y nag-aral ng pinakamataas na edukasyon sa mundo ito, pero ang sabi ni Pablo sa kanila, yung kalagayan ng araw na kayo matataas, pero ngayon, kaiba ng kalagayan nyo, simula kayo maging Kristiyano. Pakibasa, 1:13 ng Colossus. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Saan daw tayo niligtas ni Kristo? Kadiliman. Ng sino ang may kapangyarihan? Ang kapangyarihan ng kadiliman. Pero kung ikaw ay naging mananampalataya ni Kristo, inilipat ka simula sa kadiliman tungo sa kaharian ng kanyang anak. Isa pang talata magpapatunay ng lahat ng tao ay nasa kadiliman. Acts 26:18. Iba naman magbasa. Acts 26:18. Sige po. Upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang buok sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa amin. Okay, ito yung salita ni Kristo kay Pablo. Si Pablo ay tinawag ni Jesus
No, tandaan nyo. Tinawag ni Jesus si Pablo para suguin. Sino tumawag at nagsugo kay Juan Bautista? Ha? Sino saan mula? Sino? Siya ay sinugo mula sa Diyos. Pero si Pablo, sinugo mula kay Kristo. Ano daw ang layunin? Bakit siya ay sinugo? Upang, ang sabi diyan, buksan ang mga mata nitong mga taong makasalanan. Sila ay magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ng Satanas tungo sa Diyos. Ang isang taong hindi pa mananampalataya, nasa kapangyarihan ng Satanas. Kaya puros away. Pagka ang tao nandiyan pa sa kadiliman at wala pang isip at liwanag ni Kristo, laging bangayan yan. May away. Kaya nga, sabi dyan, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng isang pook sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng panampalataya kay Kristo. So nakita nyo, naparito si Jesus na siyang ilaw ng sanlibutan, pinatutuo ni Juan upang ang mga tao sumampalataya sa ilaw. Walang iba, kundi si Jesus. Alam nyo, ang sabi ko kanina, si Jesus naparito sa sanlibutan, di ba? At hindi siya ang naglikha ng lahat, pero hindi siya tinanggap noong mga nasa sanlibutan. Bakit? Ha? Okay? Dahil nasa kadiliman ang tao. Subukan nyo. Simula ng pagkabata ninyo, hanggang sa ngayon magbinata kayo, nasa dilim kayo, wala kayong nakikitang ilaw. Bigla kayong buksan ng ilaw sa mukha ninyo. Matutuwa ba kayo? Silaw. Sisigaw ka, magagalit ka. Ano ba yun? Papigil na kasi ko eh, sarapan ko. Ganyan ang buhay ng mga tao sa kadiliman ng kasalanan. Kung si Jesucristo mismo ang magpapakita sa kanila, tunaw sila sa kanilang sarili. Hindi na kayo tanggapin si Jesus. Kaya ang daming tumatanggi kay Jesus. Dahil hindi na kayang titigan ang liwanag ni Jesus. Sapagkat si Jesus ang ilaw. Kaya si Jesus, nagsugo siya ng tulad kay Juan, upang si Juan ang siyang magpakilala sa ilaw. At tayo din, na nabuksan na ang ating mga kaluluwa, ang ating mga mata, tayo rin ay sinugo ni Jesucristo tulad kay Pablo na maging saksi, ipaliwanag, ipakilala sa Jesucristo. Ano po ang kalagayan natin bilang mananampalataya? Pakibasa lang, Mateo 5:14. Mateo 5:14. Wala na bang pagbabasa ang iba dyan? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burong ay hindi na itatago. Okay. Anong sabi dyan? Sinong kausap dito ni Jesus Christ? Ang kanyang mga alagad. Ang kanyang mananampalataya. Kayo ba yung mananampalataya ni Kristo? Okay. So ito rin para sa atin. Ang sabi ni Kristo, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Mayroon bang ibang ilaw sa sanlibutan? Ha? Mayroon bang ibang ilaw sa sanlibutan? Wala. Sino lang? Si Jesus lang. Pero ano ibig sabihin ng ilaw dito? Nasabi ni Jesucristo, kayong mga mananampalataya, kayong ilaw ng sanlibutan. Ano ibig sabihin nun? Ha? Kayo katulad ng ilaw. Kaya nga, ilaw kayo sa sanlibutan. Ibig sabihin, aninag. Hindi direktang ilaw sapagkat kung direktang ilaw ang maharap sa mga nasa kadiliman, magagalit sila. Kaya nagsugo ang Panginoon ng mga tulad ni Juan bilang sinag ng ilaw. Di ba ang buwan ba may sarili siyang ilaw? Saan siya kumukuha ng ilaw, ng liwanag? Sa araw. Kaya ang buwan, ang sarap tignan. Naglalambingan yung mga mag-sweetheart kasi nga ang lamig-lamig noong liwanag ng ilaw. Ang Kristiyano rin, hindi tayo yung ilaw, pero tayo yung sinag o aninag ng totoong ilaw. Kaya dapat tayo nagiging masarap din sa paningin ng mga tao. Kaya sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw. Karugtong, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may tatago. Ikinumpara tayo bilang Kristiyano na ilaw o aninag ng ilaw.
Tulad sa isang syudad sa burol. Ibig sabihin, pagka ang syudad ay nasa burol, saan ka mang dako ng mundo, hindi may tatagong liwanag noong syudad na yun. Kaya ang isang Kristiyano, hindi dapat itinatago ang kanyang liwanag, ang kanyang pagiging Kristiyano. Verse 15, hindi nila sinisindihan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang patungan at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ang isang Kristiyano raw, hindi dapat itinatago ang kanyang pagiging ilaw, ang kanyang pagiging Kristiyano. Kung Kristiyano ka, dapat nagliliwanag ka sa loob ng bahay. Kasi ang bahay natin, madilim. Ang ating mga anak, ang ating asawa, galit yan kay Jesucristo. Pero ikaw tinawag na aninag ni Jesucristo upang ikaw ang magpaliwanag sa kanila. Ako ang ibig sabihin, ang Kristiyano, hindi lang tayo Kristiyano para maligtas sa impyerno. Tinawag ang Kristiyano para magliwanag ka sa mga taong nasa kadiliman, unang-unang na sa tahanan mo. Totoo ba yun? Totoo talaga. Hindi na sabi sa 16. Pakibasa sa 16. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ano raw makikita? Ano raw dapat makita bilang isang Kristiyano sa bahay? Mabubuting gawa, hindi pakikipag-diskusyon, hindi pakikipag-debate, hindi pagpapakita na magaling ka, alam mo ang Diyos. Pero hindi makita ang liwanag na iyong mabuting gawa sa iyong mismong pamilya. At kapag naungaan nakita nilang aninag mo, unti-unti mo silang dinadala sa totoong liwanag, walang iba kundi si Kristo. At ang sabi dyan, luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Kaya tanong ko sa inyo, kayo ba ay nagiging ilaw sa tahanan ninyo? Bakit mayroong gulo? Bakit? Kasi ang mga nasa kadiliman, papatayin talagang ilaw. Tulad ng mga gamo-gamo, pag nakita ng konting liwanag yan, dudumugin yan para patayin yung liwanag na yun. At kapag bumigay ang liwanag na yun, balik uli sa kadiliman. Sa kondiksyon, sa ating araw ngayon. Ito yung maging personal na ako sa inyo rito dahil yung talagang layo yung salita ng Diyos eh. Personal para maliwanagan tayo. May kasabihan. Anong kasabihan ng tao, ng Pilipino sa tahanan? Sinong liwanag sa tahanan? Ha? Nanay. Ang sabi, ang nanay, ang ilaw ng tahanan. Naniniwala ba kayo doon? Yes, oo, at hindi. Bakit? Sapagkat isa lamang ang ilaw. Tanging si Jesus lamang ang ilaw. Tayong Kristiyano, hindi tayong ilaw. Ano tawag sa atin? Aninag. Bagaman, ang sabi ng Panginoon, ilaw kayo. Pero, tanggapin natin, hindi tayo ilaw. Si Kristo lang, kundi tayo aninag na totoong ilaw. Ang nanay din, hindi siya pwede mag-iilaw ng tahanan, kundi aninag lang din ng Diyos. So, ang nanay, kaya tinawag silang ilaw ng tahanan sapagkat sila yung gumagabay sa kanilang mga anak. Nagtuturo ng magagandang asal. Nagtuturo ng kabutihan. Nagtuturo ng mga gawain sa bahay. Ang nanay hindi naninigaw, hindi nagmumura, hindi kinakastigo, at hindi pinapalayas ang anak. Kundi ang nanay, dapat ang nagliliwanag sa kanyang mga anak.
Na paano siya magliliwanag kung wala mismo ang ilaw sa kanyang buhay? Paano siya magliliwanag? Kailangan mayroong anina ng gumabay sa kanya para dalhin siya sa totoong ilaw ng sanlibutan kay Kristo. Sapagkat kung tayo mananampalataya, wala tayong pagkakaiba kay Juan Bautista. Si Juan Bautista ay isinugo ng Diyos upang maging saksi at magpatotoo tungkol sa ilaw. Tayo rin bilang mananampalataya, sinugo tayo ni Kristo upang tayo ay magpatotoo at maging saksi sa liwanag ni Kristo na siyang kailangan ng tao. One for all, ano po? Kaya sabi dyan, sa ating text, Matthew 5:16, paliwanagin ninyo yung ilaw upang makita ang inyong mabubuting gawa. Now, hindi po yung mabuting gawa na sinusubuhin yung misis mo, ikaw naglalaba lahat. Hindi na ibig sabihin, ang mabuting gawa na sinasabi ng Diyos na itinakda sa atin, Philippians 2:10, na bago pa naman tayo maligtas, itinakda na yung mga mabuting gawa. Yung po yung pagbabasa, pananalangin, pagsampa, pagtitipon, yun po yung good works na hinahanap ng Diyos. Upang makita nila ang kaibahan natin sa sanlibutan. Sa sanlibutan, kayabangan, pagalingan, pahusayan. Hindi na kayang manalangin sa Diyos. Hindi nila kaya magbasa ng Biblia. At ang turing nila sa Biblia, bastos o ang Diyos ay kriminal. Yan ang good works na hinahanap ng Diyos sa mga mananampalataya. Upang makita ng mga tao ang ating mabubuting gawa. Nang sa ganon, sila man ay matutong magluwalhati. Napakalaga po ang patotoo ng mga ilaw. Tayo. Bakit? Dalawang bagay lang. Gusto ko lang bago tayo magsara. Kailangan natin magpatotoo. Bakit? Sapagkat lahat ng tao na wala pa kay Kristo, sila ay nasa kadiliman. Ayaw mo tanggapin, wala akong magagawa sa iyo. Pero yun ang realidad. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala at walang sino mang matuwid, wala kahit isa, kung sabi ng Biblia. Sa mga tuwid, lahat nasa kadiliman. Pag sinabing kadiliman, hindi yung literal na dilim, kundi nandun sa kadiliman ang isipan nila, hindi nila kilala ang Diyos, nabubuhay sila sa kanilang sarili ko, anong prinsipyo ko, wala kayong magagawa. Ayaw ko sa Diyos na sinasabi niya. Yan ang buhay ng mga tao wala sa liwanag ni Kristo. Kasi minsan, mismo si Jesus nagpunta sa kanyang sariling sambahayan na kanyang nilikha, pero hindi siya kinilala. Kaya minabuti ng Diyos na siya magsugo ng mga makasalanan tulad natin upang mga makasalanan maniwala rin sa ating sinasabi kung paano tayo binago, kung paano tayo binigyan ng panibagong buhay ni Kristo. Kasi kung banal ka na, sino pang maniniwala sa iyo? Hindi nila kaya abutin ang pagiging banal. Hanggat hindi mo sinabi, ako'y isang mandarambong din, ako'y isang taong masama noong araw. Kung ako'y binago ng Panginoon, posible ka rin na mabago niya. Yun ang magandang patutuo. Kaysa magmayabang tayo, marami tayong alam. Ayaw natin aminin tayo makasalanan. Yun ang unang dahilan kung bakit napakalaga yung patutuo ng anina ng ilaw. Dahil lahat ng tao, ating pamilya, ating mga anak, nasa kadiliman. At kung si Kristo mismo ang ating diretsong buksan sa kanilang paningin, tulad ng ginawa ng Panginoon sa mga tao, hindi na kaya tanggapin ito. Kailangan dito ang mahusay, mapagpakumbabang pagpapaliwanag. Tignan nyo, sabi sa John 3:19-21. John 3:19-21. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan, Kristo. At iniibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat ang kanilang mga gawa ay masasama. Hindi talaga makatanggap yung mga tao sa ilaw direkta. Dahil mahal nila ang kanilang ugali, ang kanilang masama. Paniwala sila tama. Pero nasa dilim sila.
Verse 20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. At hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang mga gawa ay huwag malantad. Subalit, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. Ay marami pong mga tao, matagal na natin kasama, matagal na nasabing Leo sa tumatulo ng born again o ano pang, pero hindi na bagong buhay niya sapagkat hindi na kayang baguhin kasalanan sa kanya. Ayaw niya. Kaya sinasabi lang, hindi, Pastor Man, masyado ka namang masyado kang dogmatic eh. Makukuha naman sa kaunti-unti yan. Hindi totoo yun. Kung talagang ikaw sa ilaw, wala nang dapat yun. So napakalaga po ng pagtotoo bilang aninag sa mundo dahil ang lahat ng tao, kahit yung mga anak mo, nasa kadiliman niya. Hindi ito, ang pagpapatuto, hindi sigaw, hindi pagmumura, hindi mo pagsabihan, laitin mo ang anak mo. Kundi, ituro mo kung ano yung salita mo. Ikalawa, napakahalaga po ang magpatutuo tayo bilang liwanag. Kasi sarado utak nila. Kailangan nila na may nagpapaliwanag sa kanila. At sino makapagpapaliwanag sa sarili mong sambahan? Ikaw. Hindi mo gagamitin ng iba. Bakit? Yung ibang igagamitin mo, hindi nakilala ugali ng bawat pamilya mo. Ikaw mismo nakakaalam na. At alam na ng mga bawat miyembro ng pamilya kung ano ka rin. Kung sino ka. Pero kung makikita nila hindi ka nagbabago, tapos ikaw yung mga ngaran, eh pa'y pagtatawanan ka. Patay pa rin ilaw mo, pinipilit mong maliwanag ka. Kaya napakalaga po ang magpagtotoo tulad ni Juan. Tayo yun. Magliwanag tayo sa ating sariling sambahayan. Tumayo tayo at manindigan bilang aninag ng Hesus Kristo. Kaya tanong ko sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, ikaw ba ay aninag na ni Hesus Kristo? Pag sinabi kong aninag, mayroon ka na bang personal na kaugnayan kay Jesus? Marahil hindi ko sinasabing matagal ka nang born again, matagal ka nang sumasamba, matagal ka nang umaatin sa gawain. Pero ang tanong ko sa iyo, ikaw ba'y may aninag din Jesus? Dahil ang pagiging Kristiyano, hindi ito sa tagal ng panahon ng ating pagdatuloy, kundi personal na conviction mo na ikaw'y makasalanan, kailangan mo magpakapapa, kailangan mo magbago, at kailangan mo magpasakop kay Kristo sa kanyang bautismo at hindi bautismo ng liyong. At yun ang ating bibigyan ng pansin sa susunod nating pag-aaral. Ikaw ba ay mayroon ng autoridad na magiging anak ng Diyos? Anak ka na ba talaga ng Diyos? Dahil kung hindi, nasa kadiliman ka pa rin. Wala ka pa pag-asa. Kailangan mong tanggapin si Kristo. Sikapin mo ng isang persona ay mapasayo. Dahil once na napasayo si Kristo, lahat ng pangangailangan mo hanggang sa kabilang buhay at maging sa impyerno, taglay mo ang kaligtasan. Sakin mo na ikaw ang anak ng Kristo. Kaya mo lang. Panginoon, marami pong umaangkin ng Kristiyano pero hindi pa niya masabi kung siya ay may personal na relasyon kay Kristo. Ipaunawa niyo po ito sa kanila sa pamamagitan po ng patuloy na pakikinig, pag-aaral, bukas ang puso at handang tumanggap at handang ipamuhay ang mga natutunan. Sapagkat ang totoong pananampalataya ay nagmumula sa malinaw na pagkakilala sa inyo at malinaw na pagkakilala na kami ay makasalanan at malinaw na pagtitiwala na kayo lamang siya makapagpapatawad at makapagdiligtas ng aming kaluluwa.
Hindi po ang aming panampalataya lundag sa dilim. Bahala na. Basta ako ang may panampalataya. Hindi po. Sapagkat ang totoong panampalataya batay sa katotohanan kanyang naunawa. Magpaunawa kayo. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon.